Magandang gabi, Oriental Mindoro. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Camara Vision Network, ako po si Angel Malikdan at ito po ang DVNet Newsline. 13 sa buwan ng Enero, taong 2026. Sa ulo ng ating mga balita, Business One-Stop Shop o BOSS, tuloy-tuloy pa rin. Translasyon ng Poong Nazareno, mapayapang isinagawa sa lungsod. At mga kilalang multi-medalists, dance sport coaches, nanguna sa Calapan City Dance Sport Society Bootcamp Year 2. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Camara Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa detalye ng ating mga balita, muling sinagawa ng City Public Safety Department Traffic Management Office ang Tricycle Driver and Operators Renewal Seminar sa City Plaza Pavilion, Barangay Ibaba, Lungsod ng Calapan. Mahalagaan nila ang ganitong gawain upang higit na maunawaan ng mga dumalo ang mga pinaiiral na batas sa lungsod ng Calapan. Muling isinagawa ng City Public Safety Department Traffic Management Office ang Tricycle Driver and Operators Renewal Seminar sa City Plaza Pavilion, Barangay Ibaba, Lungsod ng Calapan. Ayon kay PSD Chief Ermin Cabanding, ang nasabing seminar ay mahalaga at isa sa mga rekisitos upang ma-renew ang kanilang prangkisa para sa taong 2026. Batay na rin sa City Ordinance No. 118 o ang the 2023 Code on Tricycle Franchising and Regulation in the City of Calapan. Taliwas sa mga naunang taon na ang pagpapatupad ng seminar ay nakabatay sa huling numero ng prangkisa, ibinatay naman sa taong ito ang schedule sa huling numero ng plaka o plate number. Actually, ang ginawa kong scheduling ng mga ito ay binase ko sa plate number ng kanilang mga sasakyan. Looking forward ka ako, lalo sa number 1. Number 1 kasi ito yung renewal ng January incentive. So, titignan din natin yung mga kasama natin na mahirap naman na grabe ka ng lugar ng operations na sila yung mga unregistered. Siyempre, malaking kawalan sa ating mga motorista at sa ating mga driver. Kanya, ang programa ng ating lungsod, bigyan natin ang sabi na maayos na biyahe sigurado para sa maayos na bayan sigurado. Inilahad rin sa nasabing seminar ang mga kinakailangan dokumento sa pag-renew ng prangkisa. Kabilang na dito ang Barangay Certificate of Residency, Cedula, Motorized Tricycle Operators Permit o MTOP, Medical Certificate on Driver, Certificate of Completion of the Mandatory Seminar for Tricycle Operators na mula sa Public Safety Department, Certificate mula sa City Engineer na roadworthy ang unit at ang ORCR. 1 taon sakali mang mabigo na maiparehistro ang tricycle, ito'y automatically revoke o malilipat na sa pamahalaang lungsod muli ang pag-aari nito. Batay na rin sa pangako na nagbabalik na City Mayor Doyle Leachon, ibinaba na sa halagang 500 piso ang babayaran para sa yearly renewal ng prangkisa. Paliwanag ng PSD, mahalaga na kasama ng mga driver ang may-ari o ang kanilang operator dahil mahalaga na malaman ng mga ito ang kanilang obligasyon at ganoon rin upang mabatid ng mga operators kung ano ang isinasaan sa ipinatutupad na ordinansa o batas sa lungsod ng Calapan. Siyempre, kailangan maibigay din natin yung ating mga polisiya. Kasi napansin natin yung mga una, sabi natin yung mga lumang ordinansa na i-revise, nagkaroon ng revision. Ngayon may natin sa kanila, may paliwanag natin ng maayos. Sa kaugnayan na balita, formal nang binuksan ng pamahalaang lungsod ng Calapan at tuloy-tuloy pa rin ang panahon para sa renewal ng mga business permit ngayong taon. Ang Business One-Stop Shop sa lungsod ay may layunin na mapabilis at kumbinyente ang pagkuha ng business permit at pasimplihin ang proseso ng aplikasyon sa pagnegosyo at iba pang mga transaksyon sa City Hall.
Formal na binuksan ang pamahalaan lungsod ng Calapan at tuloy-tuloy pa rin ang panahon para sa pagpapanibago o renewal ng mga business permit ngayong taon. Pinapalalahanan ang lahat ng mga business owners, taxpayers at operators na asikasuhin ang mga sumusunod. Ang business permit renewal, pagbabayad ng buwis sa negosyo, renewal ng mga prangkisa at iba pang katulad na bayarin sa lungsod. Ang maagang pag-aasikaso ay susian nila upang maiwasan ang dagsa ng mga tao at multa o penalties. Sa pangunguna ng Business Permit and Licensing Office, kasama ilang ehensya at tanggapan, mabilis at maayos na nila ang proseso ng pagre-renew ng aplikasyon sa isang negosyo sa City Hall. Ito ay dahil sa one-stop shop ay nandoon na lahat ng tanggapang pinagkukunan ng mga dokumento at requirements na kakailanganin sa pagkuha ng business permit. Kabilang na dito ang City Health Office, Engineering Office, BFP, DTI at ilang pang konsernadong tanggapan. Ang Business One-Stop Shop sa lungsod ay may layuning mapabilis at kumbinyete ang pagkuha ng business permit at pasimplihin ang proseso ng aplikasyon sa pagninegosyo at iba pang transaksyon sa City Hall. Magandang umaga po sa ating minamahal na kababayang Calapeño. Dito po sa lungsod ng Calapan ay tayo nagsimula na ng renewal ng business permits at ito po ay nagsimula ng 5 ng January. At ngayon po sa kasalukuyan ay patuloy po ang ating serbisyo para mapadali at mapanatili ang kaayusan ng pag-renew ng ating mga business permits. Nandito po sa ating tanggapan ay patuloy po nandiyan po lahat sa ating business one-stop shop o tinatawag nating boss. Nandiyan po lahat ng assistants galing sa nandiyan po ang ating health department, ang engineering, ang Bureau of Fire, nandiyan rin po ang MIS natin at sila po ay tumutulong para mapadali ang issuance ng ating renewal. Sa kasalukuyan po wala naman tayo. Ang ating pong schedule ng ating renewal ay tayo po pinalawak natin ang ating oras. Tuwing weekdays po from Monday to Friday, tayo po ay bukas ang opisina buhat alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. At meron din po tayong renewal ng Sabado at Linggo. Ito po ay sa ganap na alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Antabayan namin iba po mga balita sa aming pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy natin mga balita, patuloy na pinapalakas ang kultura ng sayaw at palakasan sa Luwigan sa pamamagitan ng isinagawang Calapan City Dance Sports Society Bootcamp Year 2.
Isang 2 araw na dance sport workshop na ginanap noong Enero 10 to 11, 2026 sa Bulwagang Panlalawigan at Mangyan Hall Provincial Capital Complex sa lungsod ng Calapan. Patuloy na pinapalakas ang kultura ng sayaw at palakasan sa lalawigan sa pamamagitan ng isinagawang Calapan City Dance Sport Society Bootcamp Year 2. Isang 2 araw na dance sport workshop na ginanap nakaraang January 10 to 11, 2026 sa Bulwagang Panlalawigan at Mangyan Hall Provincial Capital Complex sa lungsod ng Calapan. Pinangunahan na nasabing bootcamp ng mga batikang coach sa larangan ng dance sport. Kabilang na sina Coach Angelo Marquez at Coach Stephanie Sabalo Marquez para sa Latin category at Coach Emmanuel Reyes para naman sa standard category na pawang mga Southeast Asian Games multi-medalist for dance sport. Ngayon, ang dance sport is being recognized as one regular sports na ngayon sa DepEd, no? So, halos lahat ng schools talagang recognized na siya and everybody is really trying to learn the right way. So, ang pinaka-importante talaga is malaman natin yung totoong o yung tamang basic principles ng sayaw at paano natin tuturo sa mga bata. Kasi madali lang naman siyang gayahin. Yung mga iba dyan na gumagaya ng step pero mali yung footwork. So dapat kung bata pa lang, sisimulan na natin sila na turuan ng tamang footwork, tamang timing, tamang posture para at the journey ng sayaw nila is unti-unti nakukorek natin siya. Buong puso nilang ibinahagi ang kanilang oras, kaalaman at husay upang higit pang mahubog ang kakayahan ng mga lokal na mananayaw. Layunin ng workshop na paunlarin ang teknikal na kasanayan, disiplina at kumpiyansa ng mga kalahok. Gayon din ang paghahanda sa kanila para sa mga paparating na kompetisyon sa antas na lokal, pambansa at maging pang-internasyonal. Ang kalagahan nito sa mga bata is, first of all, magkaroon sila ng activity. At the same time, ma-explore nila yung culture ng Latin dance sports. And also, Latin dance sports kasi ngayon is international na eh. And I think isa ito sa makakatulong sa mga bata na mabigyan sila ng goal or ini-aim nila sa pagdating ng panahon na magiging champion sila ng Pilipinas and makapag-represent sila ng country nila sa international. Itinuro sa bootcamp ang wastong galaw, timing, posture at interpretasyon ng musika sa parehong Latin at standard dances. Pinuri ng mga kalahok ang kalidad ng pagsasanay at dedikasyon ng mga coach na nagsilbing inspirasyon upang lalo pang paghusayin ang kanilang talento sa dance sport. Ayon sa mga coaches, mahalaga ang tuloy-tuloy na pagsasanay at suporta ng pamilya at komunidad upang mapalago ang potensyal ng mga Mindoreñong atleta sa pagsasayaw. So, para sa akin, mahalaga po na i-promote ang sports o ang arts sa mga kabataan upang patuloy po nilang makilala ang kanilang sarili, malaman kung ano yung mga potensyal pa po nila nang sa ganun po ay makapag-ambag din po sila sa ating lahat. Ako po ay lubos na nanghihikayat sa mga magulang kung kayo po ay may kapasidad naman po kahit paano nagawa ng paraan na ihikayat yung inyong mga anak na mas na mag-aral ng sports or ng arts, itong sayaw na tinuturo po namin which is dance sport. Ang Calapan City Dance Sport Society Bootcamp Year 2 ay patunay ng patuloy na pagsusumikap ng lokal na pamahalaan at ng dance sport community na itaguyod ang sining ng sayaw at palakasan bilang bahagi ng paghubog sa kabataang Mindoreño. Samantala nagpahayag naman ng pasasalamat si CCDS President Chaucy Chemedy sa mga coaches, participants at mga magulang. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumuporta na maging posible po itong bootcamp year 2 natin dito sa ating lungsod ng Calapan. Maraming salamat din po sa mga magulang na nandiyan dyan, gumabay at sumuporta sa mga atleta natin dito sa ating bayan. At sa lahat po ng ating mga dance sport competitor, alam po natin na ito po ay totoo na ginagawa natin. Ito po ang mabuti at ito po ang maganda para sa ating adikain na mapalawig pa sa ating bayan ang interes
na magkaroon ng maraming dance sport athlete na magbibigay sa atin ng prestige sa ating bayan. Maraming salamat po sa ating mga local government officials na nagpaintulot sa atin na gumamit ng facility dito sa ating bayan. Samantala, isang mag-aaral sa ika-6 na baitang ang idineklarang dead on arrival sa ospital matapos mabundol ng isang pickup truck sa barangay na Buslot, Pinamalayan, nakaraang linggo ng umaga, ika-11 ng Enero. Ang kabuang detalye sa ulat na ito. Isang mag-aaral sa ika-6 na baitang ay dineklarang dead on arrival sa ospital matapos mapundol ng isang pickup truck sa barangay na Buslot, Pinamalayan, nakaraang linggo ng umaga, ika-11 ng Enero. Batay sa investigasyon ng mga otoridad at sa kuha ng CCTV footage, naganap ang insidente bandang alas 10 ng umaga. Patungo umano ang biktima kasama ilang kapwa-kabataan sa simbahan para sa nakatakdang practice ng sakramento ng kumpil na mangyari ang aksidente. Makikita sa CCTV video na isang asul na truck ang huminto bago ang pedestrian lane upang mabigyan daan ang mga tumatawid na kabataan. Gayunman, isang mabilis na tumatakbong Isuzu D-Max ang nag-overtake sa kanang bahagi ng nasabing truck at nasalubong ang biktima sa gitna ng kalsada. Dahil sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon ang bata ng ilang metro at nagtabo ng malubhang pinsala sa katawan. Agad namang responde ang MTRRMO Pinamalayan at isinugod ang biktima sa hospital. Subalit binawian din ito ng buhay dahil sa tindi ng mga sugat na natamo. Kasalukuyang nasa kustodiya ng mga otoridad ang driver ng pickup truck at sumasailalim sa investigasyon na posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Samantala, naglabas na rin ng LTO sa utos ni Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao ng show cause order laban sa driver at may-ari ng pulang Isuzu D-Max na nakasagas at ikinasawi ng bata. Pansamantalang sinuspinde ng 70 araw ang lisensya ng driver at inatasan silang humarap sa pagdinig ng LTO kaugnay ng mga posibleng paglabag sa batas trapiko. Binigyan din ng LTO kahalagaan ng disiplina at pananagutan ng mga motorista upang maiwasan ang mga ganitong trahedya. Muli ring pinaalalahanan ng lokal na kapulisan ng mga motorista na mahigpit na sundin ang mga batas trapiko, lalo na pagbibigay prioridad sa mga pedestrian lane at pag-iwas sa mapanganib na pag-overtake sa mga mataong lugar. Magbabalik po ang TVNet News Time makalipas ang ilang paalala. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to. you learn about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning.
Ibibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Ang taunang traslasyon ng mahal na Poong Jesus Nazareno sa lungsod ng Calapan ay patuloy na nagsisilbing mahalagang kaganapan sa pamayanan at simbolo ng pananampalataya, pagkakaisa at debosyon. Balikan natin ang mga naging kaganapan. Mapayapa at makabuluh ang isinagawa ng pamayanan ng Barangay Lazareto ang kanilang taunang translasyon ng Poong Jesus Nazareno ika-9 ng Enero. Bandang alas 5 ng hapon na magsimulang magtipon ng mga deboto upang ihatid ang Poong Nazareno sa St. Francis Assisi Parish. Kasama sa paglibot ng Poong Nazareno ang mga mananampalataya. Ganun rin ang mga deboto kasama kanilang imahe ng Nazareno. Habang isinasagawa ang prosesyon, taimtim na nag-alay ng panalangin ang mga deboto bilang pasasalamat at paghingi ng biyaya. Ang taunang translasyon ng mahal na Poong Jesus Nazareno sa Barangay Lazareto ay patuloy na nagsisilbing mahalagang kaganapan sa pamayanan at simbolo ng pananampalataya, pagkakaisa at debosyon. Samantala, isinagawa rin sa parokya ang translasyon ng Senyor Jesus Nazareno mula sa katedral patungong Nakoko na dinaluhan ng maraming deboto mula sa iba't ibang lugar. Bandang alas 5 ng hapon, nagsimula ang Novena Mass para kay Santo Niño de Calapan na pinangunahan ni Father Andy kasamang ilang kaparian mula sa St. Augustine Seminary. Sa misa pa lamang ay dama na ang taimtim na pananampalataya ng mga nagsidalo. Pagkatapos ng banal na misa, bandaan sa isang gabi, formal na nagsimula ang translasyon. Sa kabila ng pagod at mahabang lakarin, patuloy na sumunod ang mga deboto. Tanga ng kanilang mga panalangin at pag-asa habang naglalakad, kasama ang Senyor Jesus Nazareno. Bago dumating sa Nakoko, huminto ang prosesyon para sa pagdungaw kay Maria sa Barangay Hall ng Ilaya. Sa sandaling ito, nag-alay ng panalangin ang mga deboto bilang pagkalang at pagtitiwala sa mahal na ina na patuloy na nag-aakay sa kanila patungo sa kanyang anak. Footage kunin sa Santo Niño Cathedral FB page. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati
ka namin, Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Sa ating police report, arestado ang isang lalaki mula sa bayan ng Pola matapos na ito ay mahuli dahil sa pag-iingat ng iligal na droga at mga parapernalya. Narito ang report. Kulong ang isang lalaki mula sa bayan ng Pola matapos ito ay mahuli dahil sa pag-iingat ng iligal na droga at mga paraphernalia. Sa unang linggo ng 2026, matagumpay na sinimula ng Pola Municipal Station sa pamamagitan ng isang operasyon kontra iligal na droga bilang patunay ng patuloy na paninindigan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan ng komunidad. Ikapito ng Enero sa Barangay Zone 2, Pola, Oriental Mindoro, isinilbi sa bahay ni alias Toto ang search warrant na pinagsanib ng pwersa ng Pola MPS sa pamuno ni Pola Chief of Police, Police Major Florante Sugian II, sa koordinasyon ng PIT or MIN RIU 4B, PDEU or MIN RDEU 4B, RMFB 4B 404th Company at 3rd Platoon 1st Provincial Mobile Force Company. Nasamsam mula sa suspect ang 11 pirasong heat seal, transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu. Gayon din ang iba't ibang drug paraphernalia tulad ng improvised water pipe na may residue, weighing scale, improvised scoop, mga lighter, walang lamang plastic sachet, improvised tubes, aluminum foil strip at iba pang kaugnay na kagamitan. Ang lahat na nakumpiskang ebidensya ay maayos na minarkahan at inimbentaryo sa lugar ng pinag-arestuhan sa harap ng suspect at mga insulating witnesses. Ang mga nasamsam na ebidensya ay nakatakdang isumite sa korte at pagdinig sa Regional Trial Court Branch 42, Pinamalayan, Oriental, Mindoro. Samantala, ipinaalam sa suspect ang kanyang karapatang konstitusyonal at dinala sa Pola MPS para sa karagdagang dokumentasyon at pagsasagawa ng nararapat na legal na proseso. Ang nasaming suspect ay mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon kay Police Major Florante Sugian II, sa pagsisimula ng taong 2026, patuloy nilang pinaigting ang kampanya laban sa illegal na droga. Ang Pola MPS aniya ay mananatiling matatag sa pagsasakatuparan ng tungkulin nitong tiyakin ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng buong komunidad. Maaari rin po kayong panood sa YouTube. I-type lamang ang TVNet News 9. Bisitahin at ilike rin ang aming Facebook page, News 9 Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng News 9 staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais niyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa 043-288-4240. Ito po ang TVNet News 9, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Angel Malikdan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
Tatalakay natin sa mga naunang bahagi ng video ang iba't ibang usaping nakapalibot sa West Philippine Sea at nabigyang diin din natin kung bakit tayo ang may karapatan sa mga likas yaman nito. Kaya kailangan natin itong alamin, ipaglaban at suportahan. Dahil ito ang ating karagatan, ito ang ating karapatan, ito ang ating kinabukasan. Ang West Philippine Sea ay parte ng ating pagkakakilanlan. Ito ay mahalaga sa ating national integrity at soberanya. Ang mga isla natin sa Kalayaan Island Group ay nagsisilbering proteksyon natin laban sa mga panghihimasok na maaring magdulot ng panganib sa pambansang seguridad. Ang West Philippine Sea rin ay nagsisilbing pangunahing pinagkukunan natin ng pagkain, enerhiya at hanap buhay. Kaya nakasaad sa ating saligang batas na dapat natin itong protektahan dahil ang yamang dagat nito ay para lamang sa mga Pilipino. Maaari tayong gumawa ng mga hakbang katulad ng pagpapalaganap na hindi wasto ang historical claims ng China at walang basihan ang iginigiit nitong 9-dash line. Kumilos tayo sa panuntunan ng ating batas at pag-aralan ang saklaw ng ating karapatan. Hindi lamang ito karagatan na estratehikong daluyan ng pandaigdigang kalakalan. Ito ay kabuhayan ng maraming Pilipinong mangingisda at isa sa mga haligi ng maunlad na ekonomiya. Maging mulat tayong mamamayan, magsikap, gisingin ang natutulog na kaisipan, magkapit-bisig sa pagsasanggalan ng ating karapatan. Huwag tayong magkibit-balikat at huwag tayong patitinag sa anumang nais humadlang sa kaunlaran ng ating kinabukasan. Palaganap ang katotohanan, isulong ang mapayapang rehiyon, at magtulungan upang tiyakin ang ating kasarinlan para sa ikabubuti ng ating sambayanan. Pagtitibayin at palalaguin natin ang kamalayan at kaalaman ng buong bansa at titiyakin na maipapasa natin ito sa ating kabataan at ating susunod na mga salinlahi. Ating karagatan, ating karapatan, ating kinabukasan. Our seas, our rights, our future.